Matindi ang naging pinsala ng shear line sa Palawan kung saan nasa state of calamity na ang Puerto Princesa. Makakausap po natin ngayon Palawan Public Information Officer Christian J. Cohamco. Magandang gabi po sa inyo, Attorney Cohamco. Ma'am Pinky, magandang gabi at magandang gabi sa ating mga listeners. Sir, ilang araw ho ba ang naging pag-ulan dyan po sa Puerto Princesa o sa Palawan? Opo, Miss Pinky, naranasan natin itong pag-uulan dahil nga ng shear line simula noong February 7 hanggang February 11. But for the last 2 days, fair weather na tayo dito sa lalawigan ng Palawan. Although sa lungsod ng Puerto Princesa, meron tayong na-experience na mga konting pag-uulan. Grabe yung naging epekto, Attorney. 5 araw ang naging pagtama ng shear line dyan po sa Palawan. At ang tindi po ng naging epekto? Opo, Miss Pinky, 4 na munisipyo yung talagang naapektuhan sa lalawigan ng Palawan. Ito yung mga southeastern municipalities ng Aborlan, Nara, Brooks Point, and Sofronia Española. In fact, almost 3,700 families yung naapektuhan itong shear line. Nasaan na po sila ngayon yung mga pamilya na naapektuhan? Miss Pinky, sa ating monitoring unti-unti nang bumabalik doon sa kanilang mga bahay dahil humupa na rin yung mga baha doon sa ating mga munisipyo. At laking gulat niyo ho ba dyan sa nangyaring pag-uulan? Miss Pinky, kung matatanda natin noong 2021 na tinamaan ng Bagyo Odette yung lalawigan ng Palawan, hindi ganun, although yun ay super typhoon, hindi ganun yung laki ng baha na dinala ng super typhoon. Pero itong shear line ay talagang malaki yung baha, sobrang lakas ng ulan na dinala dito sa lalawigan ng Palawan. Ulitin po natin, meron hubang nasawi, meron hubang nasaktan? Miss Pinky, doon sa mga nasawi, meron tayong 5 na reported casualties. Although ito ay within the jurisdiction and vicinity of Puerto Princesa City, itong mga sakay ng van na tumawid doon sa tulay na nag-overflow. Yung pong 5 ay nandun po sa loob ng van na yon? Miss Pinky, itong 5, yung 3 ay nakita sa search and rescue operations natin nasa labas ng van. Yung 2, naka-seatbelt pa nung humupa yung baha at nakita yung van na dinala ng baha. Attorney, humupa na ho ba? Meron pa ho ba mga lugar na lubog sa baha? Sa ngayon, Miss Pinky, yung mga meron na lang baha ay talagang mga low-lying areas natin, yung ating mga palayan at masakan. But doon sa mga kabahayan ay wala nang baha, humupa na ito, Miss Pinky. Ano ang inyong panawagan, yung mga kababayan po natin dyan sa national government? With the help of the national government, Miss Pinky, sa ngayon kasi we still have enough supplies and other essential assets para ma-restore at ma-repair yung mga damaged properties, mga damaged infrastructure projects natin. But any help from the national government would be very welcome para maitulong doon sa ating mga kababayang naapektuhan. You know, sir, meron nga hong plano ngayon na isama na yung tinatawag na shear line bilang babala sa atin pong lahat para kahit papano ay makapaghanda po tayo. Miss Pinky, magandang suggestion yung pagsasama ng shear line doon sa mga babala. Ang aming experience dito nung kinakausap natin yung ating mga tao, mga kababayan na lumikas dahil may shear line, yung iba nagtataka bakit sila lilikas. Alam naman nilang walang bagyo, hindi naiintindihan yung epekto na pwedeng dalhin ng shear line. So mas magiging madali at maganda yung epekto kung explain natin kung ano yung shear line at masama ito sa mga babala. Lalo na yung mga pinapla sa mga cellphones every time na matatama yung shear line. Dapat po talagang maging isang malawakang public information dissemination ang kung isasama po nila ang shear line bilang babala sa atin pong lahat. Maraming salamat po sa inyo. Palawan Public Information Officer Christian J. Cohamco.